Panibago na namang gilian sa West Philippine Sea pero ngayon naman sa Sabina Shoal o mas kilala sa Pilipinas na Escoda Shoal. Nitong nakaraang mga araw, inununsyo ng Philippine Coast Guard ang deployment ng karagdagang Coast Guard vessels sa Sabina Shoal para bantayan ang umano'y reclamation o panibagong island building ng China sa lugar. Ayon kay Coast Guard spokesman Commodore J. Tariela, 3 linggong nagbantay sa Sabina Shoal ang BRP Teresa Magbanwa at ito raw ang kanyang natuklasan. Meron daw mga nagtatambak ng dinurog na coral fragments sa Sabina Shoal. Ang suspetsya ng Coast Guard, simula ito ng panibagong artificial island building ng China dun sa lugar. Ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative, mula 2013 hanggang 2016, 7 artificial islands na ang tinuloy ng China sa pamamagitan ng mga reclamation, karamihan sa kanila sa West Philippine Sea. Higit 1,000 hektarya ng bagong lupain ang tinuloy ng China sa pinagtatalunang teritoryo. At marami sa mga ito, tinayuan ng mga military installations, air bases at mga missile sites. Paano ito ginajustify ng China? Ang mga installations daw ay para sa pagpapabuti ng working and living conditions sa mga tauhan nilang naka-estasyon doon. Ang mga artificial islands naman daw kasi ay nagbibigay ng shelter, tumutulong sa navigation at weather forecasting at naghahatid ng tulong sa mga mangingisda. Bakit naman pag-iinteresan ng China ang Sabina Shoal? Ang Sabina Shoal po ay 124 nautical miles mula po sa Palawan, pasok na sa ating Exclusive Economic Zone or EEZ. Ito po yung Palawan at ito po ang Sabina Shoal. Kung titingnan mo sa mapa, strategic ang lokasyon ng Sabina Shoal. So ito po yung Palawan at ito sa gitna, ang Ayungin Shoal, kung saan nakasadsad yung BRP Sierra Madre. At sa pagitan po ng Palawan at ng Ayungin Shoal ay ang Sabina Shoal. 28 nautical miles lamang po ang layo nitong dalawang ito. Pero ito po, ang lahat po ng mga resupply missions galing sa Palawan para sa BRP Sierra Madre na nandito po ay kailangan pong dumaan sa tapat ng Sabina Shoal. Katunayan, ginagawa po itong rendezvous point ng mga barko ng Pilipinas papuntang BRP Sierra Madre. At dito naman po sa kanluran ng Ayungin ay isa pang artificial island na ginawa ng China, ang Mischief Reef. Ang distansya po nito sa Ayungin Shoal ay 16 nautical miles lamang. Kung sakali lang na gumawa nga ng panibagong artificial island ng China sa Sabina Shoal, ano po ang implikasyon nito? Una, mas madali po nitong mai-intercept yung mga resupply missions ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. At mas mahihirapan po tayong i-maintain ang BRP Sierra Madre na unti-unti na pong nadudurog. Pangalawa, kung sakali ang BRP Sierra Madre na nag-iisa nating outpost doon sa lugar ay masa-sandwich sa pagitan po ng 2 artificial islands ng China, ang Mischief at ang Sabina Shoal. At pangatlo, ang Sabina Shoal ay nasa bukana lamang po ng Reed o Recto Bank na matagal nang gustong i-explore ng Pilipinas para sa kanyang mga natural gas deposits. Pero inaasinta rin po ng China. Sa ngayon, hindi po malinaw kung ano ang legal status ng Sabina Shoal maliban sa pasok ito sa ating EEZ. Hindi kasi nababanggit sa ruling ng Arbitral Tribunal noong 2016 kung ito ba ay high tide elevation na otomatiko magkakaroon po ng sariling 12 nautical miles na territorial sea. Pero kung sakaling tambakan ito ng China at going artificial island, otomatiko ba na ito'y magkakaroon ng territorial sea? Hindi rin kung susundin mo yung arbitral ruling. Ang mga artificial islands gaya ng 7 ginawa ng China ay hindi maaaring mabigyan ng sariling territorial sea, lalo't sila po ay mga gawa-gawa lamang at hindi po gawa ng kalikasan. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.